time, i-simulate naman natin yung exercise 2, di ba? So, 4 to 1 multiplexer, i-code natin Verilog din. Yan, simulate natin. So, meron na akong na-code dito. So, ito. And as you can see, yung implementation natin is using data flow modeling. And meron tayong apat na input, di ba? So, from input 0 to input 3. And then, another set of inputs para sa ating selection. Dalawang selection. And then, isang output. Diba? So, kaya tinawag na 41 multiplexer since apat na inputs, isang output. And then, yung assign natin, ito yung implementation natin. Diba? And you can see na yung ano natin dito, pagkaka-implement is binase lang din natin dun sa logic, sa Boolean expression, diba, ng 4 to 1 na multiplexer, which is ito. Diba? So, ito yung pinagbasihan natin na equation, diba? So, as you can see, is 0 naka-complement, then yung S1 naka-complement, then input 0, di ba? And ano sila, combine sila using naka-multiply, di ba? So AND gate yan. And kung ilalagay natin yun dito, di ba? So bali naka-NOT C is 0, then connected by AND gate, yung symbol natin, di ba, for AND, and then NOT S1, and then yung input 0. Okay, so same dyan. Then connect yung bawat ano natin expression is na-combine pa using yung plus natin na symbol na operator. So which is equivalent to OR gate, diba? So kaya ginamitan natin dito ng vertical bar. Ayan, diba? Yan yung symbol natin for OR gate. So S0 naka-complement S1 and then input 1, diba? So S0 naka-complement S1 input 1. Then E0 yung S1 na lang yung naka-complement and then input 2, diba? So A0, S1 naka-NOT, then input 2. And then lastly is S0, S1, input 3. So wala na naka-complement sa kanya. Okay? So yan. So after nyan, save natin para ma-insert natin mamaya doon. So insert natin yun, yung ginawa nating circuit na yun. And ito na yung kinalabasan, diba? So again, meron tayong apat na input for data and then another set of 2 inputs para sa selection natin, then single output. So input tayo, so yan, another input, yan, another input, yan, then last input para sa input 3. And then, another input naman para sa selection natin. Diba? Medyo masikip na. Dapat pala inabante-abante natin. So, adjust lang natin. Isin na lang natin yan. Masyadong malapit. Okay, so ulitin natin. Connect. Yan. Sobra. Yan. Yan. Then ito is para sa selection natin, di ba? And then last input para sa second selection. Yan. Okay, so lagyan na lang natin ng label para makita natin. 0 or ano pala, I1, diba? Or I0 pala, sorry. Input 0, and then ito for input 1. Input 2, and then input 3. Ito naman for selection 1, and then for selection 2, ay for selection 0, I mean. Okay, then output, isang output. So yan. Okay, so 0, 0 muna natin. So yan yung 41 na multiplexer natin, diba? Ngayon test natin to based dito sa given na truth table, diba? So you can see na kapag is yung selection 0 and selection 1 doon natin is both naka 0,
Then, yung i-output natin sa Y is yung input 0. Okay? So, ibig sabihin, kung both naka-0 to, itong input 0 yung naka-connected dito sa ating output, di ba? So, if i-change natin to, nagre-react yung output, di ba? Sa iba, wala. Okay? Since yun yung kasi yung selection natin, yung current selection natin. Now, let's try to change yung selection natin. Gawin natin 0, 1. 0, 1. Okay? So, ibig sabihin, itong input 1 naman yung naka-redirect dito sa output, diba? So, you can see yung input 0, wala na. Pero yung input 1, dun naman siya nagre-react. Wala na. Okay? And then, 1, 0 naman. So, yun. Sa input 2 na naman siya. Okay? So, yung iba, wala. Okay? Then, pag 1, 1, yung input 3 yung selected niya na input. Okay, 1, 1. So, sa input 3 naman siya. Okay? So, yung iba, wala. Okay? So, yan yung behavior ng 4 to 1 na multiplexer.